Mayong gabi Dumaguete City. Mayong gabi Negros Oriental. Sa itong programa Tatak Rimulyo, Lupad, Negros Oriental. Ako na inyong ubos na alagad si Douglas Nazareno. Ang ato na yung program is talking about developments o mga istorya sa kabahin sa mga issue na magitang atrasyong Rimulyo. Alright, diretso ta sa issue. Ang issue kabahin aning unity na punsad. Last, ang istorya ta kabahin sa unity, karon unity. Change, no? Ang maong facts ko, no, nga i-request or gihatagan ng statement na si Speaker Martin Romualdez was the one na si Speaker Martin Romualdez nag-choose sa ato ang congressman para mo run there as mayor, and supposedly si Attorney Deo will be running as his running mate as vice mayor. But gisugod si Attorney Deo, he's standing by his word. And sa ato ang pagdungog, ang maong rason kay tungod manggod mga kaigsuunan, tungod nga bata pa kaayo si Attorney Deo. Kumbaga, kung atong hunahunahon, he's still new to the sa larangan ng politika. Pero for me, kung ako po yung pangutanon, it's not the age, it's the will to serve. And compared to other administrations like before, kani manggod si Mayor Ipe Rimulyo, dagko kayong impact ang iyang mga projects na naghatag dere. And there's always a saying, like father, like son, no? Kay ang training o ang abilidad sa usa ka amahan makita man pod, naa man pod sa bata. Kay di gyud mo tudlo ang usa ka amahan nga ipon or ang usa ka ginikanan di gyud mo tudlo siyang anak o sayop, unless kung tulibagbag pagka amahan or tulibagbag pagka ginikanan. Pero boto nahon si Mayor Ipe Rimulyo, tarong siya pagkatao, matud pa sa serbisyo, aduna siya political will, and he sees things different kay visionary mayor siya. Now, kana tanan mga traits niya, busa na nakadecide si Attorney Deo Rimulyo to run sa mula abot nga 2025 nga election, midterm election. His mind is set and he is also prepared. Dili kay kanang ihang pagdagan pasikat, kundi his will is to serve ang mga tao diri sa Dumaguete. Sama siyang amahan, dili po na siya klaseng tao nga moatras ra or ang iyang plano diha ra kutob. Dako kaayo ang ihang mga plano para sa Dumaguete. O makita po nato kay young as he is, matud pa bata pa kana siya, pero he has brought the Alagang Tingog Center dire. O matud pa suban sige lamang balik sa Alagang Tingog Center, natural kay dako kay impact. Apart from sa tabang gikan sa atong gobyerno, adunay Alagang Tingog Center. Kani maong Alagang Tingog Center mga kaigsuunan, no, mohatag og assistance, burial assistance, kani medicine assistance, no, kanang mga adunay mga maintenance, kaning gitawag o kaning hospital bill, adunay problema sa hospital bills, o kani pong gitawag og dialysis.
mahal kayo ng dialysis, and almost no mga tao, katong mga tao kailangan dialysis, they do it twice a week. No, gasto kayo, pero adunay alagang tingog center na mohatag og assistance ana. No? O aduna pagyoy laboratory assistance. See, because of Attorney Deo Remolyo, ang iyang kasing-kasing para sa mga taga Dumaguete City, iya na gidala dire. Kay kabalo man siya dako, kay di siya ikatabang sa mga tao dire. Iya nang gipaningkamutan. Wala niya nagi-ingon nga ay pasagdae kay mao na pangumpanya raning ako. Dili, isite is paghatag og tabang sa mga taga Dumaguete. Mao na siya mga kaigsunan. And like his father, daghan kay nanguntra. Mana, daghan kay nanguntra, pero fight ra gihapon siya kung unsay istorya siyang amahan, no? Namuni akong himuon sama sa ato ang Pantawan, mugama kong shoreline protection. Unsay istorya sa man buhaton. Pagkahuman buhat ay moana ra po na yung mga tao ay okay ra man di ay, maayo ra man di ay. See, inahana na ingon ani ni sila, of all the critics sa tanan mga nanguntra niya, wa sila ipake ang ilang paghatag og maayong serbisyo. Muna maingon kang sa edad, dili. Age does not matter in the line of service. Ang importante, aduna kay political will. Kursunada ka sa paghatag og serbisyo. Dili sa ingon nga bata walay experience. I think walay experience, you cannot say that. Because kanang mangingon anang mga klaseng tao sama ni Attorney Deo Remolyo, he won't jump to that kung dili pa na niya kaya. Dili niya isugal ang iyang kaugalingon. Kung dili na niya, kung kabalo siya, dili na niya kaya. Pero kay tungod na tungod aning gitawag o political will, iyan ang gipaningkamutan, mga kaigsunan. Dili rin sa paningkamutan, iya bigyan ng buhaton. Ag-unsay angay. Muna kung mupili ko lamang tag mayor, kanara pong dili rakutob sa istorya. Kung dili, sa sugod padaan, dako na kay siyang impact na paghatag og project diri sa Dumaguete City. Kaya mo man na importante sa mga katawhan. Ang proyekto na adunay magamit yun nato. Dili ka ng proyekto nga ipakita ra nga mo na nakatukod ko ana unya will be nabilin ta na walay asenso. Think of the progress of what happened to Dumaguete, mga kaigsunan, no? Una gikan ta sa ikapila karon from third class city to second class city, paspas kayong progress. And yet soon to be will be first class city. Pero we don't want it to stop there, no? Nga kutob rata sa second class, kasi second class city pamanta. So mupili tag usa ka tawo na makahatag na to progreso, who can generate progress to the city. Dili ta anang mupili ta mubutara ta basta makabutara. Mubutara ta kay baay kay na siya muhatag nato pangpamada.
or maayo gina siya mo kuan dili. We'll cite somebody who can give us progress kay from progress of the city diha mo generate ang mga opportunities na makapaasinso nato ng mga katauhan. Mauna nganong manangusa di ay dili diin maka-generate of progress. Well, we don't know yet, no? Because compared to before, maybe he has done something right. Okay, that's part of their job. But who has given a big impact? Kinsa man ko'y nakahatag og pag-angat sa Dumaguete. He has done good, yes. But who has done better is what we think. Then maingon mo, lahi naman si Mayor Epe o lahi po si Atty. Deo. Well, lahi sila bilang tao, but they're from the same roots. Ang maong roots nila, gikan na sila sa parihas nga punuan, no? Na imulan tawon ang ilhang background, imulan tawon ang political background ni Mayor Epe. Wala ko na siya sign of mga pangurakot. Wala ko siya monkey business, no? Ang ihang mga projects, wala siya mga kickbacks. Chikapan ninyo, di ba? Wala. O kaning Pikas, dili ra ko mo istorya kabahin sa Pikas. Pero sa nakahibalo, si Mayor Epe sa paghatag og asenso diri sa syudad, ako kaayo paghatag. Could you believe, no? Tungod sa paghunahuna ni Mayor Epe nga murag apiki pa man kaayo diri, mangita og mga trabaho, no, gawas nasod. Di ato siya sa Korea, nag-negotiate siya, sister city dito sa Korea. From that start, ang ato ang mga tao diri, they became contract farmers. Contractual sila. Ato Korea, trabaho, pag uli nila, nihatag silang disente nga pagmaningabuhi tungod ana. O wala ako'y hassle, no? Walay kuskus balong mo sa pagdala sa mga taga Dumaguete dito. Maayo ang ilang paggitratar sila dito. Maayo ang pagpanagad nila dito. So, tauhay ang paningabuhi. Dili siya sama ng uban ang mularga dito niya. Pag uli, walay dala ng mga oportunidad. Whenever he leaves Dumaguete, he sees that when he comes back, aduna siya madala para sa mga katauhan ng mga oportunidad, mga developments na pwede niya idugang diri sa Dumaguete City. That's how he thinks, no? Although because he's a visionary mayor, he thinks outside the box. Outside the box na mga gingon nga mga imposible. Pero, ano na ko'y progreso? Dili man day imposible. Maayo man day ang result. Dagan po nanguntra ron kay dito manggod sa ato ang Boulevard. Ngano kuno i-construct. Natawa ninyo ang pathway na guba na tungo sa balod. Muna i-construct na, i-diretso na siya, i-extend na siya para dili po din taon madaot sa muting atong pathway. Para di po mo abot sa dalan, no? Ang balod. Yeah. Para po tauhay po ng mga tao maglakaw diha.
Kay mo po na nahimo na siya murag semi-tourist spot or tourist spot ko ng Pantawan. Gidayon na lamang na. Kay para po na sa ato ang kayuhan pero daghan gihapon ng untra. No? As what they say, you cannot please everybody. But in the end, sa mga projects ni Mayor Ipe, dako kaayog ikatabang or dako kay hatag og ikatabang sa mga katawhan diri sa Dumaguete City. So same ni Attorney Teo Remulyo, musad na ang iyang mahatag sa mga taga Dumaguete. Mingon nga, klaro ba? Kinahanglan pa man na memorize. Asa pa man nagikan, no? Asa pa man din nagikan ang iyahang aim or asa man nagikan ang iyahang target. Gikan na mga kaigsunan sa iyahang vision para sa kayuhan sa Dumaguete. Ay, ngayon nga, ay tinudluan maguna. Murag gihapon si Mayor Ipe, ragyapon mo yung Mayor na to, ana. Ano mo di? Bad record bas Mayor Ipe dari sa Dumaguete City? No? Kung si Mayor Ipe, good lamang, kung ma-extend good lamang ang iyang termino, mas maayo. Pero kasunod matas balaod, wala man tagakuha na ng chat-chat scenes kay para ma-extend ang mga termino. Di, ato na lamang akong kinsa iya gisuportahan o mauna si Attorney Teo Remulyo for Mayor of Dumaguete City. This actually, kung matudpad, it's not to be argued for. Dili ni kinahanglan lalison pa sa mga tao na dili gusto, dili ni kilalang lalison. Adto ta, no, mga kaigsunan sa tao na makahatag nato mga oportunidad, makahatag nato og pag-asenso og adto po ta sa tao nga makita niya, no, kung unsay ayo para sa mga katawhan, dili ayo para siyang kogalingon. Based from experience dire mga kaigsunan, dili nato na malalis na compared to other administrations, Mayor Ipe's term diri kita nang angat. Now, going back to Attorney Teo, kung dili sa Attorney Teo atong piliyon, kinsa may atong piliyon? Sigurado ka kanang kung dili siya Attorney Teo may atong piliyon, sigurado ka kana siya makahatag ba nagmayong impact or siya manoy ato ang mahimog testingan bago si Attorney Teo Remulyo munang ang mga tao magduda pag butar. Pero kung murag kumbaga mas muhadlok pag yuta mong balik aning naagi na tag kay murag mas matesting pa na siya nato kung muasinso ba kay sa anak ni Mayor Ipe Remulyo. Kaya murag dili na kinahanglan testingan kay kabalo na ta diha na siya padulong. Diha na kita padulong mga kaigsunan sa pag-angat.
Muna dili na siya kinahanglan lalison, mga kaigsunan. Dili na. Kung maingon ko lamang sila, mauna kay siya mo'y gipili ni speaker. Mauna kay dapat si Attorney Dio mo'y iyang vice. Kung siya'y gipili, nga naman, matud pa ni Kong Chikiting, he has the right to run. So, be it. Then we have the right to vote. Yes. So let's vote for somebody who can put progress to the city. Mauna siya, mga kaigsunan. Let's vote for somebody na ang iyang amahan mo'y nakahatag og pag-angat, no? Pag-angat gikan sa low class na city, third class city, karon second class na city. So we can be number 1 first class. And all opportunities will come to Dumaguete. So, dili rata mo tig. Niya na ako ang shusho. Dali. Dali, pikas. Dali. Hindi ako. Muna eh. Isa may atong mayor ron. Isa may atong ganahan mayor. Kuan, anak ng mayor. Kinsa man? Si? Muna si Shosyo. Karaan na, dugay na siya dali. Isa may atong mayor. Si atong ibutar na mayor. Yung anak. Si attorney. Isa may anak. Attorney Dio. Remolyo. Muna si Shosyo. Bisita siya na ako sa ako ang program nga Tatak Remolyo, Lupad Negros Oriental. Para sa kayuhan. Muna, bisag si Shosyo na dugay na lamang nagparking dere sa City Hall. Nakabalo na siya kung kinsay ko'y angay. Siya gani mas nakabalo kay murag halos tanan adlaw bisag gabi na wala na motor, naara magyapon siya dere. Di ba siya? No. So mo na siya mga kaigsunan. Ang atong butaran ang sigurado good na makahatag og asinso. Kung man asinso ka, dili. Makahatag og progreso. No? Pwede. Kung walay progreso, wa na kita mabiyaan kita. Sayang na, no? Sayang kaya kundi nato ipadayon. Sayang kung dili ma-continue ang maong legasiya o ang maong pag-angat sa ato ang syudad dere sa Dumaguete City. Let us choose someone who can continue the progress. Let us choose someone na gikan sa administrasyon ni Mayor Felipe Antonio Remolyo. Kay lisod, budlay na ta magsugod tag uno. Dili ta mo lantaw sa edad hakay. Kung mulanta gud lamang ta sa edad, mahitabo gud lamang. Wa gyud ta. Kay dili na sa pag-idaray. Sa pag-utokay na, gikan sa atong kasing-kasing ang pagserbe, dili gikan sa ato ang bakbak. Adunay nakitaan sa mga katawhan sa pagprogreso o dili gikan sa pagpasikat. Kay kani sa mga Remolyo wala ni pasikatay. Asa ka kitaan ay mubutang sila silhang mga nawong dere sa gatuyok dere. Wala. Hindi sila gusto mo sikat. Ang ilang main na gitarget ang
paghatag o mayong serbisyo sa mga katawhan diri sa Dumaguete City. O kung moabot ko lamang magpadayon gud lamang or ipadayon gud lamang pag asinso, makita ko ninyo na maong progreso. Ngayon lamang kabalik-balik ang istorya. Dili ni siya ingon kabalik-balik, kundi gahatag ninyo nga og idea na dili lamang mo musigi, dili mo mahimo og stagnant rin yung una-una kay mauna. Ambi kay giyatagan mo kalay, malipay na mo. Giyatagan mo malipay na mo. Dili. We don't stop there. Services has to come through mga infrastructure na makahatag og impact. Kung dili ka na diri ratakutob ra, kinahanglan ka aduna tay pag-angat. Because Mayor Epe Remulyo thinks about the future. He doesn't just think about today. Or he doesn't just think about tomorrow. Ganahan siya mo hunahuna sa future kung unsay mo hitabo. Kinahanglan para sa kayuhan yun sa mga taga Dumaguete City. So, dili ni siya madepende kung ikaw ba'y gipili or dili. Ang nakadepende ni maora ni. Kung kinsagoy makapadayon sa legasiya, kay next year di man kung ka-extend si Mayor Felipe Antonio Remulyo. So, kinsagoy makapadayon, muna yatong piliyon. O muna si Attorney Teo Remulyo. Di yun nato na siya kalimtan. Mura na siya. Dili rata mo palingla sa uban o unsay lamay ilang mga istorya. Although we accept of what the unsay ilang mga istorya. Pero huna-huna agyod. Katong siya pa'y gapungko. O i-compare karon na kaning kapungko ron si Mayor Epe Remulyo. Dili gud angay i-compare kay different times magguto na itabo. Oo, different times. Kay kung during his time, kung si Mayor Epe pa na, di sayo-sayo na unta atong pag-progress. Although aduna may progress ato ihang time, pero it's not true like this na dako kay impact. Dili ra nato sayangan ba nga atong may nagud lamang mo padayon nagud lamang ng ato ang pagprogreso. Naingon ani ba nga progress nga aduna puy impact good. Unsa ko ng impact nang ipasabot? Well, dili na kinahanglan usbo nato kung say mga projects na gibuhat ni Mayor Epe. But through times kung taga Dumaguete gyud ka, inyo na kumparar ang ilahang mga projects from the past administrations, even mayroon ka from different times, no comparison. Walay comparison compared sa karon mga developments na nahitabo diri sa Dumaguete City, mga kaigsuonan. Maora gyud na siya. Remember again, Attorney Teo Remulyo, uy angay nato para sa mayor sa Dumaguete. Sayo pa kayo kay wala pa'y filing. Oo, wala pa'y filing, pero aduna may nag-announce na. So kita po mag-announce po sa ta, kay kita supporter man ta ni Mayor
Felipe Antonio Remulyo kay kabalo maguta para sa progreso ng iya sa syudad. Kung katong usa ay nako pangutanay kay wala ko kabalo para asan ng iya. For the good of the people of Dumaguete po di mayo. Oo. Pero I believe na makahatag gud og pag-progress for next year kay mao man gud next year na magud ang midterm election 2025. Si Attorney Deo Remulyo mao'y makahatag ana ug walay lain pa as mayor of Dumaguete City. So wala na ko tayo igong oras mga kaigsunan. And salamat ko sa inyo ang paglantaw sa atong programa nga Tatak Remulyo Lupad Negros Oriental. Ako dahil si inyong abyan na si Douglas Nazareno. Mindakan salamat. Oh, may God bless us all. Goodbye. Goodbye. Bye.